Bale yung pag-uusap natin ngayon, mahalaga na malaman natin kung ano bang programa yung para sa inyo, lalong-lalo na sa mga naghahanap ng trabaho at gusto makarating dito sa Canada. May iba't ibang programa, may iba't ibang stream at hindi lahat ay pare-pareho yung maaring pagdaanan ng isang aplikante na gustong manirahan nga dito sa Canada. No? We will explore first doon sa dalawang factor kasi, yung sinasabi ng Government of Canada, yung federal system at yung ibig sabihin sa immigration po, no? And then yung sa IRCC. And then yung pangalawa, ano ba yung sinasabi ngayon ng mga consultancy, ng mga experts patungkol sa mga susunod na panahon? Ano ba yung stream o yung programa na kung saan nakafocus? So sa unang bahagi o sa vlog na ito, malalaman natin kung anong programa ka po pwedeng mapunta o sa kung anong stream or pathway pwede kang manurahan dito sa Canada, magtrabaho, bumisita, whatever na gusto mo. Sa pamagitan po ng pag-click ng mga, let's say, mga simpleng katanungan, mga questionnaires, ay malalaman natin kung anong programa yung po pwede ninyo na puntahan o i-consider pagdating ng araw na handa na kayo, o kaya naman ngayon, let's say nag-browse na kayo in terms of for immigrating to Canada or planning, at least malaman ninyo na kayo ay nandun pala sa ganunong stream. So titignan natin yung dalawang factor na yon. So sa vlog na ito, ano bang stream or pathway yung pwede nyong puntahan batay sa mga sasagutan ninyong simple questionnaires, at dun pa lamang madedetermine nyo na kung anong mga pathway. Napakaraming pathway. Hindi kayo pare-parehas, hindi tayo pare-parehas ng stream, pero may magkakatulad. Halimbawa, yung nabanggit na natin ng mga nakaraan, ano ba yung nakaamba para sa iyo? Ano ba yung nakaakma para sa iyong pangangailangan? So yun ang ating titignan sa particular na vlog na ito. Mahalaga, please tignan po ninyo mabuti kung kayo ay nag-a-apply, sapagkat malaking puntos ito na abante ninyo ito pag nalaman ninyo na ito pala yung programa na kabibilangan ko. So at least may nalalaman na kayo, and then from there mag-go digger kayo doon sa mga processes para na sa ganun at least doon pa lang ay mayroon na kayong nalalaman o mayroon na kayong at least idea. So pag-usapan natin, let's dive in po doon sa program ng mga yon batay sa inyong mga sinagutang questionnaires. Let's go. Ngayong nandito na tayo sa page ng ircc.canada.ca, pag-aralan natin on how to explore immigration programs to live, work, and study in Canada. So mahalaga na madetermine natin muna bago natin masabi na ito pala ang pathway na gusto natin o ito pala ang stream na gugustuhin natin. Maraming option ibibigay sa atin mamaya, but you have to be very careful sa program na pupuntahan ninyo o gusto ninyong tahakin batay sa siyempre pangailangan ninyo at sa pangailangan din ng Canada, and of course kung ano ba yung ibibigay sa inyong link kung halimbawa may employer na kayo. Pero mahalaga na makita kasi natin at i-explore yung immigration programs ng Canada kung gusto mo ba ditong manirahan na, magtrabaho lang, o kaya naman mag-study. So depende po yan. So sabi po dito, answer a few questions to get a list of programs you may be interested in. It will only take 1 minute. So hanapin natin. So pero kung titignan niyo po dito, this tool will help you explore regular programs. If you're interested in Quebec, go to Quebec's immigration site for more information. May mga overlapping po na mga program ang Quebec at ang syempre ang federal government. So tignan niyo rin po yung site na ito, or better, ano ba yung mga tools na hindi included sa application ito? Kung titignan nyo po, babasahin nyo dito, sabi dito, the Explore Immigration Programs tool has been designed to provide general information to prospective applicants. However, in some cases, additional information or steps may be required. The information in this tool will help to explore our immigration programs. We won't make any immigration decision based on your answers. If you choose to apply, an officer will review and decide on your application.
according to the Immigration and Refugee Protection Act, or IRPA. They won't consider your any result or any result. Siyempre naman, kasi hindi ka pa naman nag-apply po, di ba? Wala pang result na bibigay. You get through this questionnaire in their decision. So, yan po ang nilalaman nito. Not so much sa baba po, ano? Wala na pong karga dyan. So, magfo-focus po tayo dito sa tab na ito. Kiklik po natin yung green na yan. So, unang question, sabi dito, explore immigration programs to live, work, or study in Canada. So, unang tanong, so what do you want to do in Canada? Ano ba yung gusto nyong makamit o ano ba yung plano nyo? Bakit gusto nyong pumunta dito sa Canada? Para po ba ma-reunite yung family nyo? Para po ba magtrabaho, to visit your family, o kaya naman to study? For instance, ang purpose nyo po kung bakit nyo ginagawa at sinusundan ito ngayon, let's say, kung magtrabaho, let's click magtrabaho, no? So, let's click next. Do you want to work permanently or temporarily in Canada? Kung halimbawa po ang programa ninyo ay sa temporary foreign worker, o kaya naman temporary lang gusto nyo, pero usually ang gusto natin maging permanente dito sa Canada at ayaw natin maging temporary lang, ano? So, let's click permanently. Next po natin. Are you fluent in English or French? So, pwede po na i-click natin yung English, French, both, neither. Pag neither po, ibig sabihin wala sa English or French. So, hindi po kayo marunong mag-English, hindi po kayo marunong mag-French. Kung both naman, marunong kayo sa salitang Pranses at sa English, pwede pong click nyo yung both. Pero kung halimbawa na po, ay English lang ang nalalaman natin, ibig sabihin, ay meron tayong examinations, o kaya naman ay ready tayo for English exam. So, let's go for English. Usually naman po mga Filipino ay nasa English program. Pero marami po tayong mga kababayan sa Quebec. So, English, and then let's click next. Do you have a work experience? Kung wala, ilagay mong no. Kung yes, di ilagay natin next, ano? So, mag-yes po tayo doon. What kind of work will you do in Canada? Anong uri ng trabaho? Gusto niyo po bang mag-start ng business ninyo? Start my own business? Work for someone else? O kaya naman gusto mong magtrabaho under employment or may employer po kayo? You can do that also. O kaya naman pwede naman natin sabihin both, no? Pero kung intention mo lamang ay, let's say, magtrabaho lang talaga dito sa Canada for someone else, so click lang po natin work for someone else, ano? And then, kung gusto naman po natin mag-business, click natin yung mag-business, no? So, yun ang purpose natin. Usually, tayo mga Filipino is to work, no? So, let's click po natin yung next. Okay, makikita po natin agad dito your results. Based on your answers, here are some programs you may be interested in. Sabi, napakarami po yan, ano? Pero kung titignan po ninyo dito, you told us, sabi po dito, ito na yung mga sinagot nyo kanina, no? Yan. So, bumatay po sila sa mga sagot nyo dito kanina sa mga program, tanggalin ko lang po yan ha, sa mga program na ito ngayon. Pwede po kayo sa Agri-Food Pilot Program ng Canada, pwede po kayo sa Atlantic Immigration Program ng Canada, pwede po kayo sa Economic Mobility Pathway Pilot ng Canada, Express Entry, Canadian Experience Class, pwede po yan. O kaya naman, Express Entry Federal Skilled Trades Program, pwede po kayo dyan, ano? So, kung titignan nyo, napakarami dyan, ano? Na merong mga fees information, no? So, bahala na po kayong tumingin doon. O kaya naman, pwede po kayo for Express Entry Federal Skilled Worker Program. Pwede naman po kayo sa Home Child Care Provider Direct to Permanent Residency or Residence Category. Home Childcare Provider Gaining Experience Category, 12 months po yan, or less than 12 months kung kayo po ay nagigain pa lamang ng experience. Kung more than 12 months po, dito na po kayo sa Direct to Permanent Residence Category ng Home Childcare Program. So, pwede rin naman po support or home support worker direct to permanent residency kung meron po kayong more than 12 months, o kaya naman pwede naman po yung home support worker gaining experience category, less than 2 months ang experience niyo at gusto niyo pang dagdagan. Pwede naman po yung permanent residence pathway for Hong Kong residence Canadian work experience kapag kayo po ay residente ng Hong Kong na nasa for Hong Kong residents in Canada who have work experience. Kasi may sariling program po ang mga Hong Kongers, ano? Permanent Residence Pathway for Hong Kong Residents in Canada Graduates. Yan. Mga gumraduate po dito sa Canada.
kung kayo po ay Hong Konger. No? May mga Filipino Hong Konger po tayo. No? Kaya hindi natin binabaliwala ito. Provincial Nominee Program Non-Express Entry Route, no? For workers nominated by province or territory to support the economy. Ito yung pinaka-ano natin, no? Kumbaga holy grail ng mga Filipino, no? Provincial or PNP, Provincial Nominee Program. Kung titignan po ninyo, processing time 14 months, and then ang fees po ninyo ay 1,365, and then nandito na po lahat ng inyong mga program, no? Or mga isasagawang procedures, nandiyan na po lahat, kasama na po lahat dyan. Ito na po, usually kapag nakahanap tayo ng job offer natin, no? Pwede naman po yung Provincial Nominee Program applying through Express Entry. No, kapag medyo mataas ang work ninyo, o kahit na hindi, pero kung meron po kayong nomination, you can apply for Express Entry, no? Pero dadaan po kayo sa tinatawag nating CRS pa din. So, Quebec Entrepreneurs and Investors, yan, kapag plano nyo po sa Quebec Selected Skilled Workers, yan. And then Rural and Northern Immigration Pilot, no? So, RNIP, pwede po kayo yan, no? Kasi, ang sinabi nyo po dun sa mga sinagot ninyo, dito sa kanina, here, yung sa response ninyo, sinabi nyo po doon, kaya automated na po na nag-response sa inyo. So, napakahalaga na malaman natin ito kasi at least alam niyo kung saan kayo mag-start. Then, kapag napili nyo na kung saan kayo pwede mag-start dito, go for CRS. Yung vlog natin, yung video natin, nung mga nakaraan, balikan nyo po yun on how to do express entry and provincial nomination na CRS, malalaman po ninyo doon kung kayo po ba ay po pwede or not. Kasi mahalaga na malaman ninyo yung score ninyo papunta dito sa Canada for you to live, work, and study here in Canada. Ano po? So inaasahan po natin na pagkatapos itong vlog na ito, at least may idea na kayo on the way ng inyong application o kaya naman doon sa, let's say, programa na gusto niyo marating balang araw in coming here in Canada, para na sa ganon at least ay makapaghanda na rin kayo ng inyong mga dokumento, ano yung ba yung mga dapat ninyong gawin. Mahalaga ito. Doon sa mga nakaraang vlog natin, binanggit na natin ito pero paapyaw lang, at makikita ninyo mas detalyado ito para na sa ganon mas maintindihan ninyong mabuti kasi lagom ng mga pinag-usapan natin, ano. So hopefully ay nagkaroon kayo ng ideya patungkol sa mga stream or pathway to explore Canada. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli.